Miss Love. Good day po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Nais ko lamang ibahagi ang kwento ng aking buhay. Ako nga pala si Rafi, 29 years old pa lamang. May isa ng anak pero hiwalay na po ako sa kinakasama ko na si M. At nasa poder niya ngayon ang bata. Pero kahit hiwalay na kami, hindi ko pinapabayaan ang responsibilidad ko bilang ama niya. Kada sahod ko, inuuna kong magpadala para sa anak ko. Pero Miss Love, hindi po tungkol sa amin ni M ang kwento kong ibabahagi sa inyong lahat. Ito ay tungkol sa isang babae mula sa nakaraan ko. Isang babae na hindi ko akalaing muli kong makikita. Isang babae na magiging dahilan ng pinakamagulong kabanata ng buhay ko. Si Myla. At si Myla ay asawa ng amo ko. Hindi ako nakapagtapos ng high school, Miss Love. Bata pa lang ako ay nasanay na akong magbanat ng buto. Kung saan-saan na ako napadpad para magtrabaho. Naging construction worker, pahinante, tagabuhat sa palengke, at kung ano-ano pa. Nung matanggal ako sa kumpanyang pinapasukan ko sa Maynila, wala akong choice kundi bumalik sa probinsya namin. Doon ako nakahanap ng trabaho bilang kargador o all-around boy sa isang pinakamalaking grocery at sari-sari wholesale store sa bayan namin. Pag-aari yun ni Sir Paul. 55 taong gulang na siya, pero malakas pa rin. Mabait sa mga empleyado at marunong makisama kahit na siya ang boss. Sa totoo lang, maswerte na rin ako dahil tinanggap niya ako kaagad. Unang linggo ko pa lang sa trabaho ay naging maayos na ang takbo ng lahat. Gigising ako ng maaga. Pagdating doon, magbubuhat ng mga sako-sako ng bigas, kahon-kahon ng dilata, soft drinks at iba pang paninda. Pagdating ng hapon ay pagod na ang katawan ko, pero sanay na sanay naman ako ron. Isang umaga nga, habang nag-aayos ako ng mga kahon sa bodega, may humintong puting SUV sa harap ng tindahan. Hindi ko sana papansinin yun, pero nang bumukas ang pinto ng sasakyan, para akong natigilan. Parang bumalik yung oras. Parang may humablot sa akin pabalik ng nakaraan. Dahil ang babaeng bumaba mula sa sasakyan ay walang iba kundi si Myla. Mas lalo siyang gumanda ngayon. Maputi pa rin, mahaba ang buhok at napakaayos ng damit. Dala-dala pa rin niya yung parehong ngiti na minsang nagpatibok ng puso ko. Napahinto ako sa pagbubuhat. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Pagkatapos ay napatingin din siya sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. "Rafi?" Halos pabulong niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. "Ikaw ba talaga yan?" Tanong niya ulit. Napakamot na lang ako sa ulo. "Myla." Ilang segundo kaming parehong natulala. Parang hindi kami makapaniwala na magkikita ulit kami matapos ang maraming taon. Maya-maya, bigla namang lumabas si Sir Paul mula sa opisina niya. "Nakilala mo na pala si Rafi?" Nakangiting tanong niya. Doon ko nalaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumapit si Myla sa kanya. At natural niyang hinawakan ang braso nito. "Asawa ko si Myla," sabi ni Sir Paul. Parang may malamig na tubig na binuhos sa ulo ko noon. Asawa niya? Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti lang ako kahit may kung anong kurot sa dibdib ko. "Magkakilala pala kayo?" Tanong ni Sir Paul. Nagkatinginan kami ni Myla. Saglit lang, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng mga sandaling iyon. Magkabarkada kami noon.
Mabilis na sagot ni Myla. Hindi ko alam kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Na minsan ay naging kami at ako ang unang lalaki sa buhay niya. Oo, Miss Love. Ako ang una sa lahat kay Myla. At minsan ay nangarap kaming magsama habang buhay at magkaroon ng maraming anak. Pero nanahimik na lamang din ako. Opo sir. Matagal na po kami magkakilala ni Myla. Mukhang naniwala naman si Sir Paul. Tumango lang siya at bumalik sa opisina. Naiwan kaming dalawa. At doon sa loob ng maraming taon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Kamusta ka na? Tanong niya. Ayos lang. May pamilya ka na? May anak. Tumango siya. Parang may kung anong lungkot akong nakita sa mga mata niya. Anak lang ba? Walang asawa? Hiwalay na ako sa kinakasama ko dati. Ganun ba? Ikaw? Tanong ko. Ako? Wala pa kaming anak. Hindi ko alam kung bakit pero tila may lungkot sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hanggang sa may tumawag sa kanya mula sa loob. Kailan ko nang pumasok? Tumango ako. Sige. Ngumiti siya. Yung parehong ngiting matagal ko nang hindi nakita. Masaya akong nakita ka ulit, Rafi. Sabi pa niya. At pagkatapos noon ay tuluyan na siyang pumasok sa loob. Naiwan akong nakatayo doon. Habang pinapanood siyang lumayo. At habang sinusubukang pigilan, ang mga alaalang biglang nagsisibalikan. 21 anyos yata ako noon. Nung maging girlfriend ko si Myla. Mga bata pa kami. Isa siya sa pinakamagandang babae sa barangay namin. Maraming nanliligaw sa kanya. May mga kolehiyo, may mga negosyante, at may mga magagandang trabaho. Pero wala eh. Nagkainlaban kaming dalawa noon. Ako na hindi nag-aaral. Ako na walang pangarap sa buhay. Sinagot niya. At sa loob ng halos 4 na taon ay naging masaya kaming dalawa. Nagkaroon kami ng pangarap noon. Magkaroon kahit na maliit na bahay. Simpleng buhay lang. Pamilyang bubuuin naming dalawa. Pero hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Dumating yung panahon na nagkahiwalay kaming dalawa. Kinailangan kong umalis ng probinsya noon para maghanap ng mas magandang trabaho. Nung una, maayos pa naman. Magkatawagan pa kami. Nagkaka-text. Pero sa paglipas ng panahon, na magkalayo kaming dalawa, parang biglang nawala. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na lang kaming naghiwalay nang walang dahilan. Parang dahan-dahan lang na nawala ang dati naming pagmamahalan. At matapos nga ang lahat ng taong lumipas, heto kami ngayon, Miss Love. Nasa iisang lugar, nasa iisang negosyo. Ang pinagkaiba lang, amo ko na siya ngayon. Hindi ko alam noon na iyon pa lang ang simula. Hindi ko alam na sa bawat araw na magkikita kami sa tindahang iyon, ay unti-unting bubuksan muli ng tadhana ang mga sugat na matagal nang naghihilom. At lalong hindi ko alam na ang simpleng muling pagkikita naming dalawa ay magiging dahilan ng mga pangyayaring babago sa buhay namin. Matapos ang muli naming pagkikita ni Myla, parang naging iba ang takbo ng mga araw ko. Dati, trabaho lang ang iniisip ko. Magbuhat, magkarga, umuwi at matulog. Pero ngayon, kada umaga, hindi ko maiwasang mapatingin sa parking area ng grocery para tingnan kung dumating na ba siya. At sa tuwing makikita ko siyang bumababa ng sasakyan, bumabalik sa isip ko ang babaeng minahal ko noon. Si Myla. Ang ex-girlfriend kong ngayon ay asawa na ng amo ko. Isang linggo matapos ang muli naming pagkikita, mas naging madalas ang pag-uusap naming dalawa. Hindi naman araw-araw pero sapat para maging komportable ulit kami sa isa't isa. Isang umaga, inutusan ako ni Sir Paul na mag-ayos ng mga bagong stocks
sa likod ng bodega. Napakainit noon. Pawis na pawis ako habang nagbubuhat ng mga kahon. Maya-maya ay may nag-abot sa akin ng malamig na bottled water. Paglingon ko, si Myla. Magpahinga ka muna. Napangiti ako. Salamat. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Tumatanda ka na. Natawa ako. Ikaw rin naman. Ako? Mukha pa rin kaya akong dalaga, no? Napailing ako. Mayabang pa rin siya katulad noon. Pero hindi ko naman maikakaila. Dahil totoo naman, sa edad niyang yun, Miss Love, para pa rin siyang dalagang bagong graduate. Napansin yata niyang napatitig ako sa kanya. Kaya ngumiti siya ng napakatamis. Anong tinitingnan mo? Wala. Sinungaling. Napakamot na lang ako sa ulo. Nagagandahan ka pa rin sa akin, no? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo na lang kasi ang totoo. Baka nga namimiss mo pa ako eh. Ikaw talaga. May asawa ka na nga eh. Baka mamaya may makarinig pa. Pareho kaming natawa. Parang bumalik kami sa dati. Parang wala kaming mga responsibilidad. Parang wala siyang asawa. At iyon ang bagay na nagsisimulang magpabigat sa isip ko. Kinahaponan, wala na noon si Sir Paul sa grocery. May pupuntahan daw sa kabilang bayan. Kaya naman si Myla ang naiwan sa opisina. Bandang 5:00 nung pinatawag niya ako. Kinabahan pa nga ako dahil baka may nagawa kong mali. Pero pagpasok ko sa opisina, siya lang pala ang naroon. Nakaupo sa harap ng mesa. May hawak na tasa ng kape. May problema ba, ma'am? Napangiti siya. Huwag mo akong tawaging ma'am. Napailing ako. Asawa ka ng amo ko eh. Kahit na, para namang wala tayong pinagsamahan. Para namang di mo ako naging ex. Natawa ako ng mahina. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay tumingin sa bintana. Alam mo, minsan iniisip ko kung tama ba yung naging desisyon ko. Napakunot ang noo ko. Ha? Hindi ko kasi siya naintindihan. Hindi naman siya sumagot. Parang pinag-iisipan niya kung magsasalita pa ba siya o hindi na. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Nung naghiwalay tayong dalawa, natakot ako. Natakot saan? Sa buhay. Tahimik lang akong nakinig. Dati kasi, ang dami nating pangarap. Pero wala tayong kasiguraduhan. Hindi ako nakaimik. Dahil alam kong totoo yun. Nung makilala ko si Paul, stable na siya. Saglit siyang tumingin sa akin. Alam mo, mabait naman siya, Rafi. Kahit na may edad na siya. Siguro, tama naman yung naging desisyon ko, no? Nagamitin na lang yung utak ko. Tumango ako. Oo naman. Hindi naman niya ako sinaktan kahit kailan. Ngunit maya-maya ay bumalik ang lungkot sa mukha niya. Pero hindi pala ibig sabihin, kapag may pera ka, magiging masaya ka na. Napatingin ako sa kanya. At doon ko unang nakita ang lungkot na matagal na niyang tinatago. Ano bang nangyari? Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, Rafi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ibig siyang sabihin na hindi niya lang masabi ng direkta. Alam mo, magkasama nga kami sa bahay, pero parang magkaibang mundo kami. Tahimik lang ako. Hindi ko gustong manghimasok sa buhay mag-asawa nila, pero siya mismo ang nagsasalita. Maraming gabi na hindi kami nag-uusap. Maraming gabi na wala siya. Na para lang akong babae niya. Napabuntong hininga siya. Gusto ko ring magkaanak. Pero hindi na siya pwede. Naramdaman kong mabigat ang mga salitang yun para sa kanya. At habang nakikinig ako, unti-unti kong naiintindihan kung bakit parang may kulang sa buhay niya. Sa kabila ng maganda nilang buhay,
bahay, negosyo at komportableng pamumuhay. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo na siya. Lumapit siya sa may bintana at hindi ko alam kung bakit, para parang mas personal na ang usapan namin kaysa dapat. "Masaya ka ba ngayon, Raf?" Tanong niya. Napaisip ako. Hindi ko alam. Bakit? Siguro parehas lang din tayo. Dahil walang direksyon ang buhay ko ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtagpo ang mga mata namin. Walang nagsasalita, pero maya-may tumunog ang cellphone niya. Si Sir Paul. Agad siyang sumagot at habang kausap niyang asawa niya, napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon niya. Parang bumalik ang pader na ilang minuto niyang binaba sa amin. Pagkababa niya ng tawag ay ngumiti siya. Pero hindi na yun tulad ng kanina. "Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo." Tumango ako. "Sige." Pagpalabas na sana ako ng opisina nang marinig ko siyang magsalita. "Rafi?" Napalingon ako. Kung hindi tayo naghiwalay noon. Hindi niya tinuloy yung sasabihin niya. Pero sapat na yun. Dahil alam ko na ang gusto niyang sabihin. At mukhang alam din niyang naintindihan ko. Hindi na lamang siya nagsalita ulit. Tahimik akong lumabas ng opisina. Ngunit buong gabi, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang tanong niya. Paano nga kaya kung hindi kaming dalawa nagkahiwalay noon? At doon nagsimula, Miss Love, nung bumalik ang damdaming o nabumalik ang damdaming matagal na naming nilibing. At habang lumalalim ang mga usapan, unti-unti ring bumabalik ang dating koneksyon naming dalawa. Isang koneksyong dapat sana ay pinanatili na lamang namin sa nakaraan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Myla sa opisina, sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa kanya. Kasi alam kong mali. Alam kong asawa siya ng amo ko. At kahit anong sabihin namin tungkol sa nakaraan, hindi na mababago ang katotohanan yun. Pero may mga bagay talagang mahirap pigilan. Lalo na kapag pareho kayong may mga tanong na hindi naman nasagot noon. Lumipas ang ilang araw, naging normal ulit ang trabaho. O iyon ang akala ko. Isang linggo ng hapon, nasa bahay lang ako. Nanonood lang ako sa cellphone ko nang may marinig akong katok sa pinto. Pagkabukas ko, halos hindi ako makapaniwala. Si Myla, nakatayo sa harap ng bahay ko. Myla, napangiti siya. Hindi ba ako pwedeng bumisita? Napakamot ako sa ulo. Hindi ka naman nagsabi. Biglaan lang eh. Napatingin ako sa paligid. Buti na lang at walang tao. Bakit naparito ka? May problema ba? Tanong ko. Umiling siya. Wala. Wala naman. Pero alam kong may dahilan kung bakit siya naroon. Pinatuloy ko siya sa loob ng bahay. Naupo siya sa may lumang sofa habang ako naman ay gumawa ng kape. At habang magkaharap kami nung mga oras na iyon, parang bumalik kami sa mga panahong nagkukwentuhan lang kami noon sa ilalim ng puno malapit sa ilog. Walang mayamang asawa, walang responsibilidad, walang komplikasyon. Kumusta ka rito? Tanong niya. Ayos lang, ganun pa rin. Maya-maya ay napunta ang usapan namin sa nakaraan. Sa mga pangarap namin dati. Sa mga pagkakamali. At sa mga bagay na sana'y nagawa namin noon. Hindi mo ba ako namimiss, Raf? I mean, hindi mo ba namimiss yung dating tayo? Myla, may asawa ka na. Hindi naman yun ang tanong ko. Ano, hindi mo ba sasagutin? Hindi mo ba ako namimiss? Siyempre, namimiss kita. Sabi ko. Pero matagal na yun, Myla. May kanya-kanya na tayong buhay. Matagal na yun, oo. Pero Rafi, nandito pa rin yun eh. Hinawakan niya ang kamay ko at itinapat sa puso niya. Kahit matagal na yun, Raf. Ramdam ka pa rin ng puso ko. Hinahanap ka pa rin niya. At kahit may asawa na ako,
Hindi nun mabubura na ikaw ang lahat sa akin. Please, Rafi. Kahit ngayong gabi lang, ibalik naman natin yung nakaraan o. Doon, Miss Love, bigla niya akong hinalikan. At hindi ko alam kung bakit tumugon ako nung mga oras na yon. Sa isang iglap, muling may naganap sa aming dalawa. At kahit alam kong asawa siya ng amo ko, na may sabit na siya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. At hindi ko rin makakalimutan ang gabing iyon. Hindi ko namalayan ng oras. Halos 2 oras siyang nanatili roon. At bago siya tuluyang umalis, tumayo siya sa harapan ko. Salamat. Para saan? Sa masayang gabi, Raf. Ngumiti ako. Ewan ko sa'yo. Tapos tumawa lang siya. Ngunit Miss Love, pagkatapos ng araw na yon, may nagbago. Parang naging komportable ulit si Myla sa akin. Mas madalas niya akong kausapin, mas madalas na niya akong hanapin, at mas madalas na rin siyang ngumiti kapag magkasama kami. At natatakot ako kasi baka mamaya mahalata siya. Minsan sa grocery tatawagin niya ako sa opisina. Akala ko naman tungkol lang sa trabaho. Pero kadalasan, makikipag-usap lang pala siya. May isa pang pagkakataon na pinatawag niya ako. Pagkapasok ko ng opisina, may daladala siyang pagkain. Umupo ka. Napakunot ang noo ko. Bakit mo ako pinatawag? May trabaho ko eh. Kumain ka na muna. Mamaya na yan. Natawa na lang ako. Para kang nanay. Mamaya may makakita. Baka nung isipin. Nakita kong hindi ka pa nagla-lunch eh. Mula noon, naging paulit-ulit ang mga ganong eksena. Minsan tatawagin niya ako para sabay kaming kumain, magkape, minsan magkukwentuhan lang kami. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na tila mas masaya siya kapag wala si Sir Paul. Yun ang bagay na nagsisimulang magbigay sa akin ng kaba. Dahil alam kong delikado na ang sitwasyon. Isang gabi, matapos yung trabaho, nagpaiwan ako sa bodega para magbilang ng stocks. Lahat ay nakauwi na, kaya napakatahimik na ng grocery. Habang nag-aayos ako ng mga kahon, may narinig akong yabag. Paglingon ko, si Myla. Hindi ka pa umuwi? Tanong niya. Tapusin ko lang to para di ko na gawin bukas. Tumango siya. Pagkatapos ay naupo sa isang kahon. Tahimik kaming dalawa hanggang sa magsalita siya. Alam mo kung bakit kita pinupuntahan? Napatingin ako sa kanya. Bakit? Ngumiti siya ng marahan. Dahil na-miss ulit kita. Hindi ako agad nakasagot. Dapat siguro si Sir Paul ang sinasabihan mo niyan. Nawala ang ngiti niya. Matanda na siya. Matanda na si Paul. Napaglipasan na ng panahon. Wala lang ang hilig eh. Pero Myla, tao siya. Asawa mo siya. At mali ang ginagawa natin. Alam ko, yumuko siya. Pero minsan pakiramdam ko hindi niya ako naiintindihan eh. Muli akong natahimik. Ayokong maging dahilan ng gulo sa pagsasama nila. Pero hindi ko rin kayang baliwalain ang lungkot na nakikita ko kay Myla. Ilang sandali kaming walang imik hanggang sa bigla siyang tumingin sa akin. Ano? Hindi mo ba ako na-miss? Kasi mula nung may mangyari sa atin nung nakaraan, hindi na ako nakakatulog ng maayos, Rafi. Parang natigil ang oras. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun. Napabuntong hininga ko. Myla. Ngumiti siya. Parang alam na niya. At marahil alam na rin niya ang bagay na matagal ko ng pilit tinatanggi. Na sa kabila ng lahat ng taon na lumipas, may bahagi pa rin ng puso ko na hindi siya tuluyang nakakalimutan. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ako makatulog, Miss Love. Paulit-ulit na iniisip ko ang lahat. Ang pagbisita niya, ang mga pagtawag niya, yung tingin niya, at ang tanong niyang hindi ko nasagot. Kinabukasan, habang nagbubuhat ako ng paninda, napansin kong nakatingin sa amin ang isa sa mga empleyado. Mabilis lang, pero sapat para makaramdam ako ng kaba
Dahil sa maliit na bayan, mabilis kumalat ang mga usapan at kapag may maling napansin ang mga tao, siguradong may masasabi sila. Doon ko unang naisip na kailangan kong mag-ingat. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kay Myla at para kay Sir Paul na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Pero habang sinusubukan kong lumayo, Miss Love, parang lalo namang lumalapit si Myla. At habang lumalapit siya, lalo kong nararamdaman na may paparating na problema. Problema na maaaring makasira sa amin, sa akin, sa trabaho ko at sa buhay naming lahat. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nagsisimula sa isang desisyon. Nagsisimula ito sa isang maliit na sandali. Mga sandaling akala mo ay wala lang. Hanggang sa isang araw, hindi mo na namamalayang nahulog ka na pala ng mas malalim kaysa sa dapat. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo kaming napalapit ni Myla. Noon nakala ko kaya ko pang kontrolin ang sitwasyon. Nakaya ko lang siyang kausapin, pakinggan at manatiling neutral. Pero unti-unti, nagbagong lahat. Kung noon ay minsan lang siyang pumunta sa bahay, ngayon ay madalas na siyang pumupunta. Minsan kapag gabing-gabi na, minsan nga madaling araw kapag umaalis na raw si Sir Paul. Rafi, nandiyan ka ba? Isang katok lang, tapos bubuksan ko ng pinto. Bakit ka na naman nandito? Baka mamaya may makakita na sa'yo. Wala lang. Namiss kita eh. Pero alam naming pareho na hindi pwede. Kapag nasa loob na siya ng bahay ko, saan pa ba kami mauuwi? Kundi sa kama. At sa bawat pagdalaw niya, mas lalo kong nararamdaman ang mali. Hindi lang naman to pagkakaibigan. Hindi lang to simpleng pagbabalik tanaw. Ito ay isang bagay na hindi dapat namin pasukin ngayon na may kanya-kanya na rin kaming buhay. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makalimutan. Malamig ang hangin ng mga oras na yon. Pumunta siya ulit sa bahay ko. Ngunit iba siya noon. Malalim ang iniisip. Rafi? Bakit Myla? Napayuko siya. Gusto na kitang makasama araw-araw. Gusto ko nang iwan si Paul. Hindi ako agad nakasagot. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa halos magkalapit na kami. Hindi ko na alam kung tama pa ba to. Hindi ko na alam ang sasabihin sa kanya. Rafi, please. Myla, hindi pwede. Mahirap ang gusto mo. Nasa kutsyon ka na. Bakit ka pa babalik sa banig? Hindi ka nag-iisip. Pero aanhin ko naman ang malambot na higaan. Kung hindi ko naman katabi doon ang mahal ko. Nung mga sandaling iyon, hinalikan niya ako ulit. At muli akong nagpadala sa halik na yon. Muli, pareho naming piniling huwag na lang intindihin ang tama at mali. At doon nagsimula ang tuluyang pagkalubog namin sa bagay na matagal na naming dapat iniwasan. Pero kasabay ng bawat lihim na pagkikita, may ka ba na palaging sumusunod sa akin? Lalo na kapag naiisip ko si Sir Paul. Ang amo ko. Ang taong pinagkakatiwalaan din ako. Isang araw, habang nasa trabaho ako, hindi na ako mapakali. Kakaibang pakiramdam na parang may sumusunod, parang may nakatingin. Hanggang sa hindi ko na kinaya, Miss Love. Abang pauwi ako noon, paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Ang sitwasyon namin ni Myla. Ang posibleng mangyari kapag nalaman ni Sir Paul ang lahat. Hindi lang trabaho ang mawawala sa akin, kundi pati ang kalayaan ko. Dahil alam kong sa isang maliit na bayan, kapag nagkamali ka sa mayaman at makapangyarihan, mabilis kang madidiin. Kinaumagahan nga, nagdesisyon ako. Hindi ko na kinausap si Myla. Hindi ko na nga sinasagot ang mga chat niya. At isang araw nga, habang wala siya noon sa grocery, nagsabi ako kay Sir Paul na magre-resign na ako. Walang paliwanag, basta nagpaalam ako. At umalis din ako kaagad. Mabigat ang lahat para sa akin. Pero kailangan
Kailangan kong piliin ang tama. Hindi na ako nagtagal pa sa probinsya. Lumuwas ako ng Maynila. Naghanap ulit ng trabaho. Nag-umpisa muli sa wala. At sa unang pagkakataon, Miss Love, nakahinga ako ng maluwag, yung walang takot. Pero kahit malayo na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko si Myla. Yung mga ngiti niya, yung mga gabing magkasama kami, yung tingin niya, at yung labi niya, at ang init ng yakap niya. Pero kailangan para sa kanya din naman yun, at para na rin sa akin. Binlock ko siya, nagbalit rin ako ng SIM card. Hanggang sa lumipas ang panahon, Miss Love, hindi ko na alam kung anong nangyari kay Myla. Wala na akong nabalitaan. Hindi na ako nakibalita pa. Hanggang sa isang araw nga, bumalik ako ng probinsya para bisitahin ang pamilya ko. Simpleng pag-uwi lang naman, 1 linggo lang. Wala naman akong inaasahan. Pero doon ko nalaman yung isang balitang hindi ko inaasahan. Hiwalay na pala sina Myla at Sir Paul. Napakunot ang noo ko noon. Anong nangyari? Bakit raw? Tanong ko sa barkada ko. Nahuli raw si Myla. May ibang lalaki. Natigilan ako. Ano? Pinadampot pa nga raw sila ni Paul sa hotel Kasama raw niya doon yung kabit niya. Akalain mo yun? Nagawa pa yun ni Myla, ang yaman-yaman na nga ni Paul. Baliw din yung babaeng yun no? Di ba ex mo yun? Biglang naalala ng barkada ko. Tumango-tango lang ako. Parang biglang bumigat ang dibdib ko noon. Hindi ko alam ang buong detalye Pero malinaw ang naging resulta. Iniwan ko siya. Pero nasira pa rin ang pamilya niya. At ang dating tahimik na buhay ni Myla, gumuho. Tahimik akong umuwi sa bahay namin noon. Umupo ako sa kama. At doon ko na-realize ang isang bagay na matagal ko nang hindi matanggap. Mabigat man sa loob ko pero tama ang naging desisyon ko na umalis noon. Dahil kung nanatili ako, kung hindi ako lumayo, baka mas masahol pa ang nangyari. Baka mas maraming taong nasaktan at baka tuluyang nawala ang lahat sa akin. Habang nakatingin ako sa malayo, napabuntong hininga ko. Minsan talaga, ang paglayo ay hindi ibig sabihin ng paglimot, kundi pag-iwas sa mas malaking pagkasira. At kahit masasaktan ka, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng damdamin ay dapat ipaglaban. May mga pagmamahal talaga na sa simula pa lang, alam mo ng mali, pero pinili mo pa rin. Hanggang sa ikaw na mismo ang mapipilitang tumigil. Dalang tunay na pagkakamali ay hindi ang pagmamahal, kundi ang pagpapatuloy nito kahit alam mong may masisirang iba. At sa dulo, isang bagay ang naging malinaw sa isip ko noon, Miss Love, na tama ang ginawa kong paglayo kay Myla kahit huli na, kahit masakit noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay, Miss Love. Thank you so much sa pagbibigay buhay sa aking istorya.